Hello everyone! Minasan, konnichiwa. Grabe, ang tagal ko palang hindi nakapag-voice over. At ang tagal bago ko na-edit ang video na ito. Hindi na kasi ako makapag-edit na mahahabang video sa cellphone ko. Ay naku, kailangan na yata magpalit ng telepono. Baka namang merong nanonood dyan na sobra-sobra ang telepono. Kahit iPhone 18 lang, please. Ito nga pala ang continuation ng biyahe namin sa Okinawa. Medyo natagalan ako sa pag-edit, pero ang importante natapos at maipakita ko ang ganda ng lugar na ito. Dito nga pala ito sa Okinawa World. Habang ini-edit ko ang video na ito, hindi ko pa rin talaga maiwasan ang ma-amaze. Napakaganda ng underground cave na ito. Sulit na sulit at 100% kong nire-recommend sa lahat na manonood ng video na ito. Dahil sinisigurado ko sa inyo, kapag pinuntahan nyo ang lugar na ito, hindi kayo magsisisi. Lalo na kung buong pamilya kayo pupunta sa lugar na ito. Base nga pala sa aking pagsisiyasat, ang underground cave na to ay tinatawag na Gyokusendo, ang may pinakamagandang limestone cave. Oops, unahan ko na kayo ha. Ang mga sinasabi ko dito ay base lamang sa naabot ng aking kaalaman. Bawal ang nega! Kaya sa lahat ng gustong mag-relax, mag-unwind, perfect ang lugar na ito. Siguradong gaganda at gagaan ang pakiramdam mo sa ganda ng mga tanawin dito. At para naman ma-enjoy nyo ang ganda ng cave na ito, tatahimik muna ako. Enjoy!
Sabay na. Sabay dyan, full meat. Oh, 'di ba? 'Di ba, 'di ba? Ang ganda. Sa mga nagbabalak magpunta ng Okinawa, ilagay nyo na ang lugar na ito sa listahan na mga pupuntahan ninyo. At sigurado mag-e-enjoy kayo, lalo na kung kasama ang buong pamilya. At heto, para mas ma-convince kayo, magbibigay ako ng konting trivia. Ang Okinawa World ay isang theme park na binubuo ng 3 natatanging lugar. Una, yung underground cave na napanood nyo kanina na tinatawag na Gyokusendo. Hindi ko alam kung tama ang pagkakabigkas ko, pero correct me if I'm wrong. Comment lang po kayo kung mali ako. Ang Gyokusendo nga pala ay isang kuweba ng limestone na tinuturing na pinakamaganda sa silangang Asia. At ang susunod na bahagi ng lugar ay ang Habbo Museum Park. Dito sa Habbo Museum, malamang marami ang may ayaw at isa na ako doon. Pero huwag kayo mag-alala, pwede naman kayong hindi manood ng show kung hindi nyo gusto. Dahil may ibang lugar pa naman kayo na pwedeng puntahan, gaya ng Tropical Fruit Garden at Nanto Brewery Park. Napakalawak ng lugar na ito, kaya kahit siguro isang araw kayo mag-stay, hindi kayo maiinip. At kahit may kasama pa kayo mga papi, walang problema dahil welcome sila sa lugar na ito. At ang pangatlong bahagi ng park na ito ay ang Ryukyu Kingdom Castle. Hindi ko na naman alam kung tama ang pagkakabigas ko, kayo na ang bahala mag-search.
Ito naman na nagpaparami ng tanawin ng bayan at tradisyonal na pamumuhay ng bayan ng kastilyo ng Shuri noong unang panahon. Napakalawak at napakaganda talaga ng lugar na ito. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit napakaraming estudyante nung araw na ito. Sa mga may anak nga pala na magpupunta dito, huwag niyong kalimutan magdala ng stroller o baby car. Oo nga pala, isa pa sa kailangan yung dalhin, laging magdala ng payong. Dahil sa Okinawa, may time na bigla na lang umuulan, kaya kailangan laging ready ang payong. Oo nga pala, marami nga din pala sila mga workshop na pwede niyong itry. Sobrang dami talaga na pwedeng gawin sa lugar na ito. Yun nga lang, mapapalabang ka talaga sa lawak ng lalakaran. Kaya naman, sa mga magbabalak magpunta dito, kailangan siguraduhin nyo na ang suot nyong sapatos ay sobrang komportable. At ganun din naman sa damit, magsuot na lang kayo ng simple at komportableng damit na akma sa init ng panahon. Sa mga lamigin naman, magdala na lang kayo ng jacket o pandoble dahil medyo malamig sa underground cave. At dahil dyan, dito ko natatapusin ang aking voice over. Maraming salamat po sa lahat!